Mga kababayan, si Basti raw po ang kauna-unahang diwag na Mindanawan. Kamayo ng Sweden, thank you so much. Naniniwala ba kayo na duwag si Baste, mga ate at kuya? Kasi maputi siya eh. Right? Hindi siya yung typical na Pinoy na kayumangging kaligatan na parang bardagul, or maangas or something. But si Robin Padilla maputi rin naman, di ba? Oh, pero maangas. Kasi nilalait po si Baste. Duwag daw si Baste. Ano to, pinoprovoke lang? What? Pinipikon? Ini-intimidate? Oh, kasi po, ayun binanggit kanina, si Sangkay Janjan na isang ensaymada vlogger. Unfortunately, mga ate at kuya, kaibigan namin to ni Miss Maharlika. Pero mukhang naliligaw ng landas. Sangkay Janjan is one of the known political vlogger na ilang milyon na nga ang kanyang followers. Naunahan pa niya si Banat Bay eh. Parang siya yung kauna-unahang political Filipino vlogger na naka-reach ng 1 million subscribers. At kailan ko kaya yan makakamtan, no? Baka mamaya may tungkod na mi, or, di ba? Uugod-ugod na mi, saka ako magkakaroon ng 1 million subscribers. So, kasi yung mga vlog dati ni Sangkay, parang pa-clickbait din. And hindi naman siya talaga ganun ka sustansya mag-vlog. Maybe because mahina yung kanyang communication skills. Right? Hindi siya well-versed in the English language. Ang alam ko, Bisaya yan si Sangkay, but hindi natin ina-underestimate ang mga Bisaya. No? Kasi yung mga Bisaya, ang mga dakog lubot na unsa man na sila. Ang mga Bisaya, party kalawo ay gidya. No? Party pa katikalon, abi mo kung sino, wala nga manggaranon sa ilang lugar. Charot lang, oy. Bisaya rin po ang inyong Principesa. So, si Sangkay, nag-post siya ng panlalait. Sangkay ha, kauri mo si Baste. Bisaya man ni si Baste. Well, Mindanawan. Ansave. Kauna-unahang Bisayang duwa. Bisaya nga, hindi Mindanawan ha, si Baste. Wala akong kilalang Bisaya na hindi matapang. Ganun ba? Kaya maisog rin ako. Kahit ako'y Becky, maisog ako. Kasi nga, Bisaya ako eh. Wala akong kilalang Bisaya na hindi matapang, maliban dito kay Baste. Puro ka lang pala tattoo. Duwa! Ang mga vlog nito ni Sangkay sa YouTube, parang parang natawag nga to ni Banat Bay na fake purveyor ng fake news, di ba? Yung mga usapin ng mga ginto, na payayamanin ng mga Marcos ang Pilipinas, di ba? Yung kanilang mga ginto ay sapat para payamanin ang lahat ng mga Pilipino. Mga tipong ganun, ano? Or he talks about Yamashita treasure and whatnot, di ba? Or the kingdom of Ophir and whatnot. And ngayon nga raw nakafocus sa paninira sa China. Like, gusto tayong durugin ng China, gusto tayong sakupin ng China, yada-yada, no? Ganon. Diyos ko naman, gaano ba kalalim ang alam ni Sangkay pagdating sa foreign relations? Again, mga ate at kuya, nagbe-benefit ang Lao or Laos, even ang Vietnam, what else? Cambodia, ano pa? Itong mga neighboring countries natin sa Southeast Asia nakikinabang sa kanilang friendship with China. Okay? Kasi willing naman ang China na i-fund yung mga infrastructure ng mga Southeast Asian countries, no? A matter of fact, yung Lao ay magkakaroon po ng mga bullet train systems or something, mga high-speed train, ganyan, even Indonesia. So, lahat ng kaibigan ng China ay nakikinabang sa generosity ng bansang yan at sa willingness na tumulong na umunlad rin ang mga neighboring countries sa Southeast. Mapwera ang Pilipinas. Ayun ngang foreign funded na na tulay diyan kina Baste from Davao City to what's that island again? Samal Island, right? O pagkahaba-habang tulay yun na foreign funded ay hinolt po yung pagpapagawa nun dahil nga may parit of kalikasan, thingy-thingy nakaka-damage daw sa kalikasan. Diyos ko po.
Nakadaan na ba kayo sa 200 kilometers mahigit na tulay ng Hong Kong hanggang Macau? Pagkalayo-layo nun, 1 oras na biyahe, mahigit. Dadaan ka sa gitna ng dagat, tulay ha, dagat ang dadaanan, tapos magda-dive pa yung, lulusot pa yung sasakyan mo sa ilalim ng dagat, hindi lang yung tulay sa ibabaw ng dagat, mga kababayan. Hello sa mga nasa Hong Kong at Macau at sa mga nakapag-tour na dyan. Magda-dive pa yun sa ilalim ng dagat, and then ahon ulit. Bonggacious. Mura pa ang bayad. Tulay pa lang, tourist, tourist experience na. Tapos itong Samal Island, right? Yung tulay, Samal Bridge ba yun, and Davao? Wala, tinigil. Paano? Magiging siguro ay legacy ng mga Duterte yun. Kaya pinatigil ang poke ng inang administrasyon ng ngiwi na ito. Duwag daw si Baste. Naniniwala kayong duwag si Baste. Ano ba sabi ni anang bunsong anak na lalaki ni PRRD? Kasi ang sabi ni Baste, papatulan niya yung invitation or yung hamon ni Torre ngayong paparating na linggo na mag-boxing sila sa Araneta kung magsasalita si Marcos Jr. na magpa-hair follicle test ang lahat ng mga elected officials. Kasi si Torre may mga sinet na conditions. Okay? Binigay ni Torre ang venue, ang araw, tapos kailangan yung proceeds ng kanilang dapat fundraising yung event para makatulong daw sa binabaha. I would agree sa mga kaibigan nating vlogger na ang mga public servants na katulad ni Baste and even Torre ay hindi dapat dinadaan sa violence ang paninilbihan. Hindi kasi magandang tingnan. Sapakan to eh. Dapat bang ganyan ang gawin ng mga nasa posisyon, ang magsapakan? Para lang makatulong sa taong bayan, lalo binabaha, inuulan, binabagyo? Hindi ba pwedeng maglabas ng sariling pera or gamitin ang budget ng kanilang opisina or nasasakupan at itulong na lang sa tao nang wala ng sapakang nagaganap? Kasi ang mga public servants dapat naman role model rin ng kanilang community and constituents. Tama? Hindi yung magiging huwaran ka sa basagan ng ulo or sa basag ulo. Kaso mo, itong si Torre, game daw siya, nag-jogging-jogging na nga kanina sa ulanan ang lolo nyo, kasi umuulan sa Maynila, so nasa Krami at jogging-jogging ang lolo nyo, tapos yung push-up pa niya, hindi pa niya mailapat ng gusto yung dibdib na lapit sa lupa, para lang siya nagapayo-payo, murag nagaitot man siya sa kanyang push-up, ano ba yun? So may mga sinet na condition si Torre, at yun nga po, gusto niya yung proceeds, gusto niya fundraising yung event sa linggo at itutulong sa taong bayan. Kung magsiset ng conditions si Torre, magsiset din ng condition si Baste. At ang condition ni Baste, total excited na siyang makasapak ng unggoy. Gusto niya makasapak ng unggoy. Unggoy daw si Torre. Ang condition ni Baste, magpa-hair follicle drug test ang lahat ng elected official. Again, elected, hindi appointed ha, elected na nga lang eh. Ang tanong, kaya ba ni Marcos Jr. hasang kay Janjan na magpa-drug test? Hair follicle, hindi ihi. Kasi yung ihi, di ba, inuman mo lang yan ng, ano ba yan? Evaporated milk or sterilized milk. And a few days after, wala na yung residue sa ihi mo ng mga nilaklak mong pulveron or siningot mong pulveron. O dapat hair follicle, para kahit 6 months ago pa ang iyong pagpupulveron, ay makikita yung traces sa buhok mo. Sino ang duwag, mga kababayan? Si Baste o si Marcos Jr.? At nasa tama pa bang pag-iisip itong si Sangkay Janjan? Again, Sangkay, bakit dyan ka sumusuporta kay Marcos Jr.? Ano ang napapala mo? Mahina lang baga talaga ang iyong isip, ang iyong critical thinking skills, ang iyong assessment, ang iyong logical intelligence and whatnot, whatever intelligence you have, mahina lang ba talaga? Hindi mo ba nakikita na inutil ang sinusuportahan mong presidente? Okay? Believe ka ba sa kanyang campaign against illegal drugs, Sangkay Janjan?
Hinahamo ng taong bayan si Ngiwi na magpa-hair follicle drug test. Ayaw niya. He wouldn't justify that question or he wouldn't entertain that kasi pero pinapasweldohan ng taong bayan yan. Kung gusto ng taong bayan na magpa-drug test si Marcos Jr., hindi ba dapat sumunod siya sa taong bayan? Sino ngayon ang duwag? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.